Guys, meron ba kayong kakilala o kaibigan o kamag-anak na nagpaplanong mga ibang bansa, OFW, o kaya seaman, na kompleto na yung requirements, kompleto na yung mga medical, pero bumagsak dahil binasahan sa x-ray ng ganitong resulta? Fibrosis, linear density, consider fibrosis, cannot rule out fibrosis. Yan ang mga usual na basa sa mga x-ray ng mga empleyado na hindi pumasa sa medical exam. So sa video na to, pag-uusapan natin ano nga ba ibig sabihin niyang fibrosis? Ano ba ang kinalaman niyan sa trabaho? Ano ba yung mga protocols na kailangan pagdaanan? At paano makaiwas magkaroon ng ganito? Also sa mga nabasahan po ng ganyang x-ray, tapusin niyo po itong video na to para maibahagi ko po yung pwede niyo gawin para makatulong sa paglipad niyo. Typical scenario po dyan, actually meron pa akong kakilala na seaman siya. Kapag nandito siya sa bansa, and pag medyo malayo-layo pa yung kanyang pagsampa ulit, syempre magre-relax yan, hindi masyado magda-diet, hindi masyado magja-jogging. Pero pag palapit na ng palapit yung kanyang pagsampa, doon na siya nagda-diet, doon na siya nagko-control ng pagkain niya, at lagi-lagi na siya nag-gym. So ganyan po yung typical na scenario ng mga seaman na kakilala ko. Kasi before po sila payagan ng kumpanya nila na makasampa sa barko, kailangan po nila pumasa sa mga medical examination, medical history, laboratory, x-ray, at physical examination. Yung iba pa nga, nakakaranas ng merong sumusundot sa labasan ng kanilang dumi. Patient Andrew, Doc, wala ka namang mga naramdaman sa may-ari mo, no? Kaya nga po, hindi ako nakapaghugas ng... Safe po ba yan? Mabilis lang to, hindi to masakit. Okay po. Nandiyan ka na, Doc? Doc, sabi... Ka nagpaalam, Doc. Yung mga kakilala ko nga po, talagang walang magawa. Pikit mata na lang tinitiis yung gantong procedure kasi kailangan. DRE po yung tawag dyan, or Digital Rectal Examination. So, protocol po yan, and ang ginagawa po dyan ay ina-assess po yung prostata ng lalaki. Kinakapa po ng doktor kung may maga, kung may malaking bukol, or baka may mga senyales ng infection. Pagkatapos ng medical history, yung pagkapakapa sa katawan nyo, physical exam, kukuhanan na kayo ng dugo for laboratory, and i-x-ray na po kayo. Sa x-ray, usually po, pinapasuot po kayo dyan ng gown. So, tatanggalin po lahat ng kwintas, mga bakal, mga accessories sa katawan. Tapos, pupunta na po kayo dun sa x-ray machine. Usually, may hawakan yan dito sa gitna eh. Tapos, yung iba naman nakaganon. Tapos, sasabihin po ng technician, hinga ng malalim, pigil ng hinga, pipicturean nila yung x-ray, at ilalabas na po yung hangin. So, kasama po natin si Mr. Donut, para i-demo ang tamang paghinga sa x-ray. So, hinga ng malalim, pigil, at labas na po ng hinga. Okay, thank you po. After po niyan, ipapadala yung picture ng x-ray nyo sa mga doktor. At yan na po yung crucial kasi babasahan na po ng doktor yan kung normal ba o baka may makita silang something sa baga nyo. So, ito po yung typical na itsura ng normal na x-ray. So, wala pong fibrosis dito. So, ito po nakikita natin dito yung puso, nasa gitna. Tapos dito po yung bituka bandang tiyan na po yan. Tapos dito po kita natin yung mga ribs yan. Parang mga tinik sa isda. Yan po yung mga buto na nagpoprotekta sa baga natin. So, dito yung mga parte ng buto sa braso, clavicles. And lahat po ng itim dyan, baga po yan. And ito naman po yung typical na x-ray ng pasyenteng may fibrosis. Sa patient po na to, medyo kalat na po yung fibrosis niya eh. So, baka medyo hindi ganito yung itsura nung x-ray nyo kung nabasahan din kayo ng fibrosis. Kasi dito, very evident na, severe na. So, kung makikita natin, talagang madumi yung kanyang baga. Kung ikukumpara nyo po doon sa normal na x-ray na itim, dito parang may mga puti-puti dyan eh. No? Wala po dapat yan eh. May mga puti-puti. Tapos parang siyang madumi. Tingnan. Ang ibig sabihin po kasi ng fibrosis, kapag tinagalog natin yan, peklat. So kung may peklat po yung baga nyo, posible na meron kayong dating infection doon or baka may nangyari sa parte ng baga na yun. Dok, dati na yung infection na yun. Magaling na ako. Wala naman ako nararamdaman. Bakit hindi ako makaalis sa bansa? Bakit hindi ako nakapasa sa medical? Dito po kasi sa bansa natin, meron po tayong endemic na sakit. Yan po yung PTB or pulmonary tuberculosis. Kadalasan po ang mga sintomas niyan ay inuubo ng more than 2 months. Nagkakaroon ng lagnat tuwing gabi. Pwedeng may mga kulaning nakakapa dito. Pwedeng walang gana kumain, nagbabawas ng timbang, o kaya laging mahina yung katawan. At kapag gumaling na po yung PTB nyo, kunyari ininuman nyo ng gamot, nag-antibiotic kayo, pwedeng may maiiwang marka ng fibrosis sa baga nyo. At dahil endemic po
or usong-uso dito sa bansa natin ang PTB. Kumpara sa mga pupuntahan yung bansa, sabihin natin sa Europe, Middle East, mga other Asian countries, naging protocol po ng medical examination yung X-ray para mapigilan yung pag-transfer ng endemic na sakit mula sa Pinas papunta sa ibang bansa. Actually, according po sa POEA or yung agency na nag-govern sa mga Pinoy na gusto mga ibang bansa, matagal na po nilang minamandate or pinapatupad na dapat talaga merong X-ray sa mga gusto mag-OFW. Parte po ito ng kanilang pre-employment medical assessment para maproteksyonan po kayo kung gusto nyo umalis ng bansa, kasi dapat maproteksyonan din kayo kasi may mga sakit din po galing ibang bansa na baka makuha nyo naman. And para po mapigilan nga yung pag-transfer ng mga endemic na sakit dito sa bansa natin papunta sa ibang bansa. Actually, may mga ilan po akong mga pasyente na na-encounter before na nababasahan po ng fibrosis sa X-ray nila. So, dati meron din talaga silang mga TB. Alam naman nila yun kasi aware sila na nagkaroon sila ng TB. Pero at some point, na-approve po yung kanilang medical examination. So, nakalipad sila sa ibang bansa. Usually, Middle East tsaka Hong Kong yan. Kaya lang, nung nandun na sila sa Hong Kong, sa Middle East, medyo may times na hirap pa rin sila makapasok sa mga trabaho. Kasi nga, chinecheck pa rin talaga yung mga dati nilang X-ray or mga dati nilang laboratory. Yung iba pinapauwi, yung iba naman nag-i-stay lang doon. Swerte yung mga nag-i-stay doon, tapos sina-advisean lang ng mga doctors na nandun na okay lang mo mag-treat. Bantayan natin yung baga mo kasi baka mas mahirapan ka pag tinanggap ka namin dito sa pabrika. Remember, kapag nasa ibang bansa tayo, medyo iba yung temperatura doon, iba yung climate. So, baka yung fibrosis natin sa baga ay makaapekto sa ating kalusugan at sa performance sa trabaho. Naiintindihan ko po na lahat tayo excited na mga ibang bansa kasi maganda po yung future doon, makakapag-provide tayo sa family natin dito sa Pinas. And naiintindihan ko rin po yung frustration tsaka yung lungkot na dulot kapag hindi tayo na-approve sa ating medical exam. Minsan may mga pasyente po talaga ako na talaga nalulungkot na masabihan sila na not fit to work or di na-approve yung medical examination nila. Siyempre, yun na lang yung kanilang hope or yun na lang yung kanilang tsansa na makapag-provide sa family, and very excited nga sila makalis. Isipin mo ba naman, napakalaki na ng nagastos ng pasyente, tapos dahil lang sa isang x-ray, hindi siya makalis-alis ng bansa. Ito yung ilan sa mga struggles ng mga kakilala kong OFWs, pati mga pasyente na hindi masyado nababanggit. Hindi masyado na pag-uusapan. Ang nakikita lang kasi natin yung pagpaalis na sila, pag nagpo-post sila ng mga pictures na nasa ibang bansa na sila, tsaka yung mga success nila, mga success stories. Pero may mga parte po ng buhay nila na nagkakaroon sila ng mga gantong downside. Hindi na-approve dahil bagsak sa medical exam. Kaya, ito po yung mga pwede nyo gawin. Unang-una po, kapag natanggap nyo na yung medical examination nyo, tapos nakita nyo sa x-ray na may fibrosis, maganda po kung ilapit nyo po agad sa doktor yung resulta. Pakita nyo sa doktor na nabasahan po kayo ng ganto, and dahil nga dyan, hindi kayo makalis. Ang gagawin po ng doktor sa inyo ay examinin po kayo, i-interviewin po kayo, papakinggan yung baga, kakamustahin yung status ng katawan, at posible po na ipaulit yung x-ray. Pag pinaulit yung x-ray and talagang meron pa rin talagang fibrosis, nabasahan ulit kayo ng ganon, pwede po kayong bigyan ng ilang gamutan ng doktor nyo. Pwede po siya mag-suggest ng mga medical intervention sa inyo para kahit papano masuportahan po yung inyong baga at matulungan kayo na maipasa na yung medical exam. Pangalawa, pwede po kayong mag-appeal sa POEA or sa mga agency po ninyo. Kung tingin mo talaga normal ka, hindi ka nagkaroon ng TB dati, tingin mo talaga nagkamali ng basa yung doktor, pwede nyo po yung ilapit. Posible po na ulitin din yung medical examination nyo ng mas thorough at siguraduhin lang po na kumpleto yung mga documents na magsusuporta na normal po yung baga nyo. Pangatlo, pwede rin po kayo mag-seek ng second opinion sa mga doctors. Lapitan nyo po yung mga pulmonologist para sigurado tayo. Siyempre po, para makaiwas na hindi na tayo magkaroon ng gantong sakit, yung fibrosis, dapat talaga hindi naninigarilyo, panatiling malakas yung resistensya ng katawan, balanseng pagkain at regular exercise. So, sa mga may problema po sa mga medical examination nila, hindi naman po yan yung katapusan ng lahat. May mga doctors po na willing tumulong sa inyo at mga agency na willing na tumulong sa inyo. Kung meron kayo ng comment down below kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my social media pages.